Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Welcome po sa ating programa dito. Nagla-live po tayo. Meron tayong importanteng announcement mga kapatid. Hindi tayo nakasakay sa barko, no? Dahil may bagyo po, signal number. Okay, live na po tayo, no? So, tinignan ko lang. Check lang natin, may bagyo po. Ngayon, signal number, number 1, ang Bohol. So, hindi matuloy yung mga talk natin, dalawang talk natin sa, pasensya na po. At i-arrange natin yung Monday natin na talk. Dahil, sa panahon po na may bagyo. Ang hindi matutuloy na mabibisita natin ang May 25 and May 26. May 27 ay matutuloy po ito, St. Anthony de Padua Parish sa Sibagat. Siguro sa hapon na dahil mag-negotiate pa tayo sa mga kaparian doon sa Sacred Heart of Jesus Parish sa 28 at May 29 Our Lady of Holy Rosary Parish at sa May 30 St. Michael the Archangel at June 1 may papasok po. So pasensya na po kayo, hindi tayo makasakay ng barko dahil sa bagyo, no? Pero may plano ang Diyos, no, na higit pa sa ating mga plano mga kapatid. At nagla-live tayo ngayon para maka-announce tayo. At nangungumusta lang po ako sa inyo ngayon, no? At continue to pray mga kapatid sa bawat isa natin na magpatuloy tayo sa pagsiwalat sa katotohanan patungkol sa ating pananampalataya, no? So, mas mabuti na magbigay tayo ng komentaryo sa dialogue natin with Pastor Rian Puentes, no? So, mas mabuti na magbigay tayo ng mga additional analysis, no? Mas maigi para malinaw naman yung presentation natin. Lalong lumilinaw pa at lumalalim pa yung ating theological stand sa simbahan. Hindi talaga matitinag so dito pakinggan natin yung mga komentaryo sa ating mahal na kapatid at sana may natutunan kayo sa ating diskusyon. At sisikapin ko every month kung merong mga kapatid natin na maghahamon ng mga diskusyon, iba namang pastor yung haharapin natin. Hindi lang pabalik-balik dahil nasa buti na makinig naman tayo sa mga ibang pastor, no? Yung pastor na sincero naman, no? At magginoo sa talikayan, no? Yan ang ating bibigyan ng pansin at marami namang nakapila mga kapatid. Hintay lang kayo.
Dahil punong-puno po yung maraming pastor na gustong haharap sa atin. Huwag kayong mag-alala. Haharapin ko isa-isa lang, no? Hindi tayo harap basta-basta lang na mag-say yes, no? Magpasa muna kayo ng ano, totoo ba talagang pastor kayo? Baka self-appointed pastor, no? So, yan, saan ka nag-aaral? Sa theology para patas naman, no? Ang ating diskusyon. At ngayon, magbigay tayo ng komentaryo sa naganap na dialogo natin with Pastor Rian Puentes. Dito tayo sa hanap tayo sa interpolation. Doon tayo magbabatay. Mas mabuti na ating pakinggan muna. Siguro dito na lang sa dito na lang sa cellphone ko kay para malinaw pa hindi naka-attach itong natin, baka humina yung yung sounds ko, yung sound system natin. So ngayon pakinggan natin yung interpolation niya, no? Tingnan muna natin itong sa YouTube, mga kapatid. So dumami na yung nanood sa atin, mga kapatid, sa dialogo natin with Pastor Rian Puentes. Amen? Ngayon, punta tayo sa interpolation niya. So patuloy lang natin, no? Dahil okay. Ito. Nahihirapan ka bang may advertise pa, mga kapatid, no? Okay. Tapusin natin itong advertise. Nawala pa kini ma-compile. So, you may answer yes or no and justify the answer. Nag-objection ako, Mr. Moderator. Ang topic natin, balik tayo sa topic para hindi tayo maligaw. Ang topic natin, patunayan ko na Iglesia Katolika ang nag-compile sa buong Biblia. Okay. He is referring to Mr. the Old Testament. Hindi ko naman pinatunayan na ang nag-compile sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Correct. Ano ang kahulugan dito? Counter objection. Tapusin mo na ako, Mr. Moderator. Okay. Ito, the Bible, the sacred scriptures of the Hebrews, Old Testament, and Christian combined into one book. It is called the Bible. So, ang pinatunayan ko dito, Mr. Moderator, before you give ruling, pinatunayan ko ang nag-compile sa buong Biblia. Hindi ko pinatunayan ang nag-compile sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Roll pa ka. Buong Okay. Biblia. Roll na ka o counter pa ko. Okay, sige. Take note in the ruling for a debate. Both parties dunay the main issue of the debate. O dunay sub-issues. So the main, please listen. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. So napagalitan siya sa moderator dito dahil panay sapaw. So paano natin maraming mga question ko ay ni-repeat ko dahil hindi siya nakikinig, no? So nagalit na yung moderator, mga kapatid, no? The main issue of the debate, pamatudan ng simbahan Katoliko o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok Biblia. The verb, ang action word, which is the main subject of the debate, is compilation.
compilation. Now, ang pangutana sa PICA site is translation. Ang main issue is compilation, not translation. If you want for a debate on translation, you can set another debate on translation of the Bible. So, para masabwag o masabtan sa tanan, you may have, pwede ka magmuset sa part 2, issue on translation. And for this purpose, So dito mga kapatid, ating mahal na kapatid ay nag-rule out ng moderator, no? It is not who first translate the Bible, kundi who first compile the Bible. So babasahin natin ha, yung Vitus Latinus niya. Susundan natin siya. Sabi nyo, nauna po yung Vitus Latinus na manuscripts. Ano ba? What is the Vitus Latinus? Dito po tayo sa internet. Vitus Latinus manuscripts are handwritten copies of the earliest Latin translation of the Bible. So ano? Ano ba itong Vitus Latinus mga kapatid? Handwritten copies of the earliest Latin translation of the Bible. Okay? Ito po ang pinakauna. Including the Hebrew Bible o Old Testament and Deuterocanonical books. Yan po ay pinopromote natin, yung 7 books. Nandun pala. And the New Testament, known as the Vitus Latino or Latina or Old Latin. Sino ba ang nandun sa panahon na iyon? No? The Roman Church, the Roman Catholic exists. Kaya nga yung ating official language is Latin hanggang ngayon. So meron tayong Tridentine Mass. No? Connected tayo dito, di ba? So, ang Vitus Latinus may Old Testament, Deuterocanonical books, yung 7 books. Yan po ang tinatanggap natin hanggang ngayon So therefore, mga kapatid, very Catholic. Very Catholic. Old Latin Vitus Latinus. No? Mabasahin pa natin itong additional na information. When was the Vitus Latinus written? Sabi niya, mga 1st century daw. 3rd to 4th century na pala ito. The Vitus Latinus manuscript that are preserved today are dated from, sabi niya, 1st century daw. 350 AD dito. So, connected sila related lang sila ni Saint Jerome. No? When was the Vitus Latinus Bible written? 350. Nauna pa si Bishop Mellitus, no. Nauna pa sa Vitus Latinus. How old the Latin Bible refers to, what is the meaning of Latinus? The king of Latinum, an ancient region of central Italy. In Roman mythology, he played a significant role as both an ally or adversary of Aeneas during his quest to establish Rome. So, the old Latin version of the Bible, Latin Vulgate, sa 4th century po. So, ang Latinus, Vitus Latinus mga kapatid, is a manuscript. So, are preserved today are dated from 350. Hindi totoo yung sinabi niya na 1st century. So, nauna pa dito hindi totoo na pinakauna ito. Mas nauna pa ang partial compilation ni Bishop Melito of Sardes. Bishop Mellitus of Sardes, yung partial compilation niya, nandito po ito sa Protestant na aklat po ni isang Baptist po, At pinahiya niya ito.
na hindi ito nagsasabi ng totoo. Bible scholar nyo, hindi nagsasabi ng totoo. Ano ba yung authority mo, Pastor Rian? Na mag-question, Bible scholar ka ba? No. Hindi naman. No? So, kailan ba si Bishop Melito? Circa 180. Yung Vitus Latinos ninyo, yung kino-quote mo ay mga 350 century. Pero si Bishop Melito, because of some confusion in his region over the scope of the biblical canon, saan ito mababasa natin? Sa The Biblical Canon, page 16, by Lee Martin MacDonald po. So, meron siyang, at si Bishop Melito din, naka-influence ni Eusebius. Siya na ang, so yung Old Latin or Vitus Latinos, galing yun sa 1st century and 2nd century, dahil 350 pa yung Vitus Latinos. Nandito yan sa reference. When was the Vitus Latinos Bible written? The Vitus Latinos manuscripts that are preserved today are dated from AD 350. Nauna pa dito si yung presentation niya, mga kapatid, parang nauna pa yung Vitus Latinos kay Bishop Melito of Sardens, no? Hindi totoo. So itong si Bishop Melito of Sardens, Bishop of Sardes, Bishop Melito of Sardes, upon the request of the fellow Christian, made a special trip to the east, to Jerusalem, in order to find out the number and names of the books in the Hebrew Scriptures. Melito describes his visit in a letter to Onesimus as recorded by Eusebius. So, kita ninyo yung chronological transition from Bishop Melito of Sardes to Eusebius. At binabasa natin, Eusebius is the first man who compiled the Bible, di ba? In Christian Bible. Pero he is influenced by Bishop Melito. Si Eusebius is when Eusebius exists, no? Bishop Eusebius, Bishop Eusebius, Bishop Eusebius, Bishop Eusebio. So 300 Bishop of Caesarea, no? Bishop Eusebio is about 314. So nauna pa siya sa Old Latin, no? Nauna pa siya. Yung Old Latin possibly galing ito ni Eusebius, no? He became the Bishop of Caesarea Maritima in Roman province of Syria, Palestina. Together with Pompilus, he was a scholar of the biblical ecclesiastical history. Eusebius of Caesarea, also known as Eusebius Pompilus, was a Greek Syro-Palestinian historian of Christianity, exegete. Exegete pala ito, a Christian polemicist, polemicist. In about 314, he became Bishop of Caesarea. So, nauna pa itong compilation ni Bishop Eusebius, mga kapatid. Old and New din. Pero hindi pa ito kumplito po. Yung kumplito po ay during 405 po. Yung declaration sa council. Yung council po ay in honor po, in-attribute po sa unang Santo Papa. Dahil yung mga compilation ni Bishop Eusebius, Bishop Melito, local declaration lang po. Yung first declaration, universal declaration, is Pope Damaso po. In honor to him. So, ang konsilyo po, no, sa Roma, sa pamagitan ng mga obispo po. So, in attribute, katulad ng wala na po si Pedro Calungsod. At yung wala yung signal natin. Okay. Wala di. Bumalik na. Pasensya na po. Parang naputol yung video ko. Pero bumalik na naman. At yun, mga kapatid. At kahit pa walang prueba, kahit pa ano yung sinabi sa... Pero titingnan natin yung Facebook ni Pastor Rian. Tingnan natin, ha.
tingnan natin yung encyclopedia niya. Susundan natin. Dahil hindi siya nagdadala ng, meron siyang dala na quotation, pero wala talaga siyang dala na aklat, mga kapatid. Wala talaga siyang dalang aklat. So, dito. Sabi do, typically, the production of the Old Latin texts of the Bible is the work of unknown writers, even though certain of the fathers produce their own renderings as occasion demanded, and Augustine in particular came to revise a large portion of the Latin scriptures. The mention just made of the Vulgate as entering in the old Latin tradition of certain of the epistles is the reminder that some pre-Hieronymian material will be treated in the following. Itong Old Latin is the text of the Old Bible is work of human. The Vulgate, typically the Vulgate, referring to the Vulgate, the production of the Old Latin text of the Bible is the work of unknown writers, even though certain of the fathers produce their own renderings. So merong unknown, meron ding even though certain of the fathers, merong unknown writers, totoo naman na merong unknown, di ba? Pero even though certain of the fathers, ipatuloy mo pagbasa. Hindi mo pinatuloy eh. Even though certain of the fathers, nandito, even though certain of the fathers produce their own renderings on occasion demanded, and Augustine in particular came to revise a large portion of the Latin scriptures. Totoo naman. Yung ibang mga manuscript, walang unknown writers, pero hindi lahat. Hindi lahat, no? Even though certain of the fathers produce their own renderings as occasion demanded. Hindi lahat unknown writers, no? Latin text of the Bible is the work of unknown writers, even though certain of the fathers produce their own renderings as occasion demanded. And Augustine in particular came to revise a large, no? Inaamin dito na yung mga church fathers naka-contribute sila. Sino naka-contribute? Mga church fathers. At yung babasahin natin ng buo yung reference niya. Okay. Dito po, babasahin natin. Manuscript of Old Latin. Ano ba itong referensyang ito? Babasahin natin, susundan natin siya. Nandito eh. No. Basahin natin ng buo. Ngayon lang ko nakabasa ha. No. A provisional enumeration of MCC containing Old Latin texts of any part of the scriptures was given in 1949 by Fisher. Ang liit nito. Venus Latina already mentioned. The sign assigned are numeral. The exceedingly large number of items involved precluded any convenient use of letters as sigla, and therefore, ang hirap basahin, reduced to a subordinate position the system that had, ang hirap basahin, no? Some 350 MC are listed. Ano ba itong MCC? MCC. MCC. Di ba kaulugan ng MCC? Hindi ko mabasa lahat eh. Patuloy lang tayong magbasa. So 350 MSS, not MCC, MSS, are listed with the sigla numbers ranging from 1 to 453. The items are grouped by batches. Gospel books, 300 ha? Yung gospel books ay 300. Ang dami. Psalmer text with gaps left for later addition.
separate table ranges. The MS is according to the portion of the scripture contained in each. Leading here are the Psalms. Next are the Gospels. Ang liit ng the biblical canticles, exclusive of many psalters that also include them. First and Second Maccabees. So very Catholic, ha? First and Second Maccabees, very Catholic. And then, katuloy tayo. Ang liit. Ang hirap basahin. The Madrid Ruth is one example along many which a single MS presents the Old Latin and Vulgate text, not necessarily of the biblical book. So, hindi totoo mga kapatid na yung Old Latin text or Vitus Latinos ay nauna pa. Nauna pa dito si Bishop Eusebius. Totoo yung sinabi sa history. Na si Bishop Eusebius ay 314. Yung Vitus Latinos is 350. So, dahil marami itong alam nyo ba na ang simbahan, babasahin natin ang reference natin. Ito ang hindi alam nila mga kapatid. Nandito po ito sa, kino-quote po ito natin sa isang Bible scholar ng Protestante. Bakit ba kayo naniwala sa ni Luther? Sana maniwala na kayo sa lahat na sinabi ni Luther. Bakit nag-quote ka din sa Catholic Encyclopedia? Naniwala ka ba din lahat dyan? So, para ma-establish natin na totoo talagang sinasabi natin, hindi lang pati na yung mga Bible scholars ninyo ay umaamin. Pero hindi naman sinasabi dyan na hindi Catholic ang nag-compile. No? Sa Catholic Encyclopedia, sa Catholic Encyclopedia, hindi sinasabi doon na hindi tayo nag-compile. Nag-quote lang sila na unknown writers. Merong, sa mga hindi nakakaalam, the Catholic Church are the early Christians invented the codices and the Bible. Mga codex. Codex is manuscripts. May 5. May Codex Vaticanus. Yun po is related sa Old Latin text. Codex Sinaiticus, manuscript po ito, Sinai, no? Manuscript from Sinaiticus, no? Codex Alexandrinus, early 5th century. Codex Bezae, 5th century. Codex Epreni, 5th century. The most ancient codices that have been discovered are almost entirely biblical or Christian in context, so that the conclusion is often drawn that the Codex was an invention of the early Catholic Church. To the Catholic Church. Dito yan mabasa natin sa Catholic, ano to? The desire for the New Latin Bible eventually prompted Pope Damasus first to entrust Saint Jerome with the task of revising the Gospel in AD 382. Having completed this work in 384, Jerome's monumental version completed in 405. So, yan mga kapatid. So, si Bishop Mellitus, ang una pala, meron siyang partial compilation sa taong 180 po. Yung kino-quote mo, Pastorian, is 3rd century na po yun. So, nauna na si Bishop Mellitus of Sardis, nauna na si Bishop Eusebius of Caesarea po. Mga obispo po yan. May obispo ba sa Baptist? Wala. So, yan po. Implied na po yan. Hindi po yan magigiba, mga kapatid. So, patuloy tayo makinig sa kanya. And for this purpose, nini karon focus lamang sa tema on subject matter. The verb is compilation and reserved for
your rebuttal if you have something to rebut. Okay? So proceed on the issue of compilation. All right. So, ang topic natin is compilation, mga kapatid. No? So, the whole Bible, the Old and New Testament is compiled by the Catholic Church. Wala siyang nakipakita, mga kapatid, na hindi ito compiled by the Catholic Church. Ang kinuquote nila, si Old Latin, atin din yon. Kahit anon ang writers, atin yon. No? Well, hindi na nga hulugan na anon ang writers ay hindi atin yon. No? Atin po yun. Wala pong ibang sekta nag-exist sa panahon ng mga apostoles. The original church is the Roman Catholic Church po. Historically speaking, kung hindi natin mababaguhin yung history, no, ang daming mga tao na nagbabatay lang sa pati mga kapatid natin ng pastor, nagbabatay lang sa kanilang sariling unawa po at sariling research. Itong atin, hindi talaga universally accepted po yung presentation natin, mga kapatid. Dito si The Moody Handbook, sulat po ito ni Dr. N. Ito po, mga kapatid, isa pong Baptist po. Dito po, mga kapatid, in the post-apostolic era, Clement of Rome, nauna pa ito ni Mellitus, Clement of Rome mentioned at least 8 New Testament books in a letter. So, meron din siyang compilation sa New Testament. Sino ba ito? Bishop of Rome. Siya po ang ika-4 na Santo Papa sa Simbahang Katoliko. Sinong nagsulat nito? Si Dr. Inns. Patuloy tayo. Sunod na merong nag-compile sa New Testament. Ignatius of Antioch, 115. Nauna pa ito sa sinasabi niyang Old Latin. Vitus Latinos, i-search natin Vitus Latinos. Binabasa ko kanina. Yung Vitus Latinos pala, matrace yun sa panahon. When was the Vitus Latinos written? Ito search when? 350 AD, nauna na si Bishop Melito of Sardis po. So, i-present ko lang sa inyo na meron silang partial compilation sa New Testament at sa Old Testament po. Pangalawa, si Bishop Ignatius of Antioch, 115, also acknowledged about 7 books. 8 yung Clement, Ignatius, 7. And then Polycarp, the disciple of John, sa 108, acknowledged 15 letters. That is not to say these men did not recognize more letters as canonical, but these are ones they mention in their correspondence. Later, Saint Irenaeus wrote in 185, so wala pa pong protestante nito, acknowledged 21 books. Saint Hippolytus, 170 to 235, recognized 22 books. The problematic books at this time were Hebrew, James, 2 Peter, and 2 and 3 John. Even more important was the witness of the Moratorian Canon. Ito po, related po ito sa kanyang which was compilation of books recognized as canonical as that early date by the Church. The Moratorian Canon included all the New Testament books except Hebrews, James, and 1 epistle of John. Hindi po kumpleto po. Pati na yung Old Latin, hindi po yun kumpleto. No? In the 4th century, there was also prominent recognition of the New Testament canon when Athanasius wrote in 367, he cited the 27 books of the New Testament as being the only true book. So, sino ang si Bishop Athanasius. Santo po ito ng Katoliko. Siya ang sabi na 27 books po ang New Testament. At patuloy tayong magbasa. In AD 363, the Council of
Laodicea stated that only the Old Testament and the 27 books of the New Testament were to be read in the churches. Sino nagsasabi niyan? Council of Laodicea. It is Council of the Roman Catholic Church. It is true, ha? It is very precise. Hindi po yan sarili. I-search niyo po. Ano po yung Council of Laodicea. Council of Laodicea. Laodicea pala. Laodicea. Council of Laodicea. The Council of Laodicea was original a Catholic synod of approximately 30 clerics from Asia Minor, which assembled about 365 to babasahin natin ha, ang Council of Laodicea. The council took place soon after the conclusion of war between the Roman Empire and the Persian Empire, waged the Emperor Julian. Julian, the last Constantinian emperor, attempted a revival of paganism after his death in the battle on June 26, 363. Officers. So dito tayo. Biblical canon, no? Sino ba yung nag-attend nito, no? The major concerns of the council involve regular and regulating the conduct of the church members. The council expressed its decrees in the form of written rules or canons. Among the 60 canons decreed, several aim at maintaining order among bishops, priests, and lay people. Kita niyo? Yung nga obispo, walang pastor dito. Enforcing modest behavior of clerics and lay people, regulating approach to heretics, Jews, and pagans. Outlawing the keeping of Sabbath and encouraging the rest on Sunday. So ito po, yung specific mga obispo po at mga pari ang nakadalo nito because it is member of the Catholic Church. So kita ninyo mga kapatid, hindi totoo na protestante po ito. No. Council of Laodicea. Kino-quote po ito ni Dr. Inns, ha? Dr. Paul Inns, isang Bible scholar ng mga Baptist. Hindi sila maka-attest. Kaya nga, naka-ano siya ni Martin Luther eh. Parang presentation ni Martin Luther walang pinag-aralan. Hindi basta-basta si Martin Luther, ha? Sa mga hindi nakakaalam, hindi basta-basta si Martin Luther. Mas mataas pa ang pinag-aralan ni Martin Luther compare ni Pastor Ian. Tingnan natin yung academic background ni Martin Luther, ha? Dahil parang naka-ano siya ni nakaminos, no? Nakaminos siya ni Martin Luther. Parang si Martin Luther ay walang pinag-aralan. No? Tingnan ko muna ha, yung background ni Martin Luther. So, educational background ni Martin Luther. Pari siya ha. 12 years siya nag-aaral. Sa philosophy, 5 years. Sa theology, more than 5 years. No? Martin Luther. Dahil parang niya, mas wide pa yung kaalaman ko kay Martin Luther eh. Si Martin Luther ay hindi katulad ko, no? Wide yung napag-aralan ko. So dito, tingnan natin yung background, educational background. Educational background ni Martin Luther. Tingnan natin ha. Educational background ni Martin Luther. Sinasabi pa niya, makaintindi ba kayo ng English? No? Parang nakamino si Pastor. Huwag kang magsasalita ng ganon, kapatid na Rian. No? Hindi maganda po yun. No? Tingnan natin yung mga accomplishment ni Martin Luther.
Hindi siya basta-basta, mga kapatid, oh. Tingnan natin, ha. The life and education. Soon after Luther's birth, his family moved from Esleben to a small town of Mansfield. Some 10 miles to the northwest. His father, Hans Luther, who prospered in a local copper refining business, became a town councillor. Luther began his education at a Latin school in Mansfield in the spring of 1488, and he received a thorough training in Latin language. Hindi ito basta-basta. Latin language, no? And third lasting influence in him. In 1501, he matriculated at University of Erfurt. At the time, one of the most distinguished universities in Germany. So, nakagraduate ito. Hindi ito basta-basta pastorian, no? Sa University of Germany, no? Hindi basta-basta. The matriculation records describe him as inhabendo, meaning that he was ineligible for financial aid. In a direct testimonial for financial success of his father, Luther took a customary course or liberal arts, received baccalaureate degree. May degree pa. 3 years later, he was awarded master's degree. May ME pa ito. His studies gave him throughout exposure to scholasticism. Many years later, he spoke of Aristotle. Philosopher pala siya, no? So, hindi basta-basta to, no? At umaamin siya na yung presentation niya ay hindi basta-basta. So, hindi basta-basta ito, kapatid na riyan, no? Mas mahigit pa ito sa educational background siguro sa'yo, no? And then, patuloy tayo mga kapatid. Kinukote din ni Dr. Paul Enns na sinasabi niya mali din yung Bible scholar nila. No? Hindi naman siya Bible scholar, nagbabasa lang. No? Sino ba siya na mag-correct sa kanyang mga Bible scholars at sa father of Protestantism, mga kapatid? Gito naman, sunod na council na reaffirm sa Laodicea. The Council of Hippo, ang Council of Nicaea is 363. Ang Council of Hippo is 393. Recognize the 27 books, and the Council of Carthage 397 affirmed that only those canonical books were to be read in the churches. So yan po ay ginagamit ni sinasabi ni Dr. Paul Enns na isang Bible scholar ng Baptist. At nandito yung hindi scholar, kinukoreksyonan na. What is your authority to question your scholars? No? So ngayon mga kapatid, kinukote natin ang mga document. At yung document na sinasabi niya, hindi naman sinasabi doon na hindi ang Catholic Church ang nag-compile sa Old and New Testament. Wala din siyang mabasa sa New Catholic Encyclopedia. So yan lang sa muna mga kapatid, ha. Ang ating patuloy lang natin ng kaunti yung kanyang assertion. Issue of compilation. Alright. So the next question ta. Ang ako mangumpangutan na pwede ba i-compile? Pwede ba i-translate before sa compile na i-compile oy. Pero mo sugot ta. Di premise ni. Premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema pamatud-an lagi nimo. Nga kamo lagi ka compile sa buong. Proceed with the question. Reserve side comments on rebuttal. I have 2 minutes to premise, Mr. Moderator. Pamatud-an nimo nga kamoy ka compile sa buong Biblia. And I said ganina, ingon ko, patawag pa nimo Biblia ang New Testament lang. Dili kay part. So apil gyud ang new, ang old. Mangutan ako karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No. Ang topic na to, wala na sila nakapabor kunuhay, no? Ang topic na to, balik tayo sa topic na pinipirmahan mo.
Hindi mo binabasa ng buo yung topic natin. Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. Anong kahulugan ng compilation? Gathers the existing books. The one who gathers. Ano ba yung compilation? That which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Kaya nga, dinidefine ko muna ang term compilation para meron tayong common understanding. Hindi yung translation. Pumupunta na siya sa translation. At yung Bible is consist in the Old and New Testament. Basahin natin ang tema natin, buong Biblia. So yung ina-highlight mo is part of the Bible, not whole Bible. Okay. Ang akong pangutana nga kamo ba'y ga-compile sa Old Testament ingon siya? No. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong gi-compile New Testament lang. Tama, mali. So una, balik ko na po na to ang term compile. What is a term compile? Gathering existing books. No? Yun ang kahulugan ng compile. Ato nga tapukon ang existing books. No? Yun, muna ang kahulugan sa compilation. Iyang gi-gather ang existing book. Pastorian, unawain mo maigi ang term compilation. Okay. Yes. Alright. Klaro lagi kayo nga nakasabot ko nga time na. Okay. Thank you so much for the 15 minutes interpolation. Yan mga kapatid, no? So, nagkalamian, no? ang ating diskusyon ni Pastor Ian. So, hindi na naman tinidinay, nag-exist na yung Old Testament, di ba? So, ang topic natin, balik tayo sa topic. Yung topic natin, patunayan natin na ang Romano Katoliko ang nag-compile sa buong Biblia. Buong Biblia. Sinabihan ko siya na, Pastor, ikaw na magpatunay na ang baptisan nag-compile. So, wala kaming claim doon, no? So, wala silang compilation. So, nagpaputocopy lang pala sila, no? So, yan sa muna mga kapatid, no? So, para hindi tayo maligaw mga kapatid, balik tayo sa topic na kanyang pinipirmahan. Hindi ko pinatunayan na ang Katoliko nag-compile sa Old Testament. Ang Katoliko ang nag-compile sa New Testament. Hindi yun ang topic eh. No? Kung yan pa ang topic, lamang siya. Pero hindi siya lamang dito. Dahil yung topic natin, balik tayo. Gumawa siya na ng ibang kwento eh. Dahil hindi siya makatinag sa topic natin. That Catholic Church is compiled both Old and New Testament. So, yung Old Testament, it is a Hebrew Bible po yan. Hindi po yan Christian Bible. Ulitin ko ha. Yung Old Testament ay Hebrew Bible po yan. Hindi pa po yan Christian. Among the Christian, ang unang nag-compile is the Roman Catholic Church. Yan po ang katotohanan eh. No? So, sana naunawaan nyo yung paglilinaw natin mga kapatid ha. At salamat kahit hindi man ako nakatuloy sa Mindanao, pero nandito kayo nanonood. Maraming salamat sa inyo. Maraming ding mga salamat sa mga generous na mga nagpadala ng mga stars. Si Sister nangunguna nito si Lanyuhan Anili 160 o si Sister Gladys 150, si Sister humina yung signal ko, pasalamat lang ako mga kapatid ha.